So syempre ito na ang follow-up video doon sa ating unboxing. Tapos ng unboxing, syempre installation na tayo. So tinanggal na natin yung mga kaha, tatanggalin natin yung airbox para ma-access natin ng maayos yung pagtatanggal ng shock. So hindi ko na pinakita dyan yung pagtatanggal ng ng mga kaha. So ito yung tornilyo niya, M10 na 14mm yung ulo. Bali dalawang tornilyo. So ito yung ating lumang shock. Hindi naman luma. Yan yung ating papalitan na shock. So samahan niyo ako dito sa ating video. Baka may makuha kayong tips. Kabitan natin tong RCB DB3 line for radio 150 to 85mm standard length. So mga idol lang kaya nagpalit ako ng shock. Ilagay ka sa semento ang gulong pag nagsa-center stand ako. Kasi nga mahaba siya, mga 295mm siguro. So dito kumuha ko ng pangontra na 14mm din. Meron kasing lock nut yung pang ilalim na M10 na tornilyo. So ito pinapakita ko 5mm hex para sa tornilyo ng angkasan. So kung same setup lang din tayo, actually may ano pa nga ako dyan, bracket ng top box. So kung same setup, naka pang angkasan pa rin kayo, same tornilyo, 5mm hex ang gagamitin. So dito natanggal ko na yung itaas na tornilyo and tatanggalin ko na yung hindi gaano lumang shock natin. Yan, doon sa gustong bumili nito, PM nyo lang ako. Parang parehas lang eh. Halos walang pagkaka-diferensya. Tayo tayo yan. So yan, medyo joke lang naman yun. Kita naman na may diferensya na agad. Mas mahaba yung bilaw na shock kaysa sa RCB DB3 line. And dito ginamitan ko ng silicone spray para medyo dumulas at magkaroon ng konting lubrication yung bakal sa bakal na pagkakabit. Kasi ano to eh, 0 to 0 or 0-0 yung ano niyan, clearance niyan guys. So kakayod or ano yung bakal sa bakal dyan, pagkakabit nyo talaga makikis-kisan yan. So dito naikas ako na yung mga tornilyo. Inuna ko yung ibabaw, tapos tsaka ko inilagay yung pangilalim ng tornilyo. And hindi siya ganun kadali guys, kasi nga solo lang din tayo nagkakabit. So dito, ito na yung tinuturo ko, ito na yung gusto ko mangyari, na umangat yung gulong and magmukha siyang standard na parang sa stock. So ayos, magandang ano na agad ang nakita ko, magandang output na kaagad. And dito naman, fitment check ng baso sa bracket. So mga plug and play sa angkasan na meron pang kasamang bracket ng top box. And dito hinigpitan ko na muna yung tornilyo para safe tayo. Mas okay din na hand tight. Hindi ko lang napakita dyan pero nag hand tight din ako ng paghigpit ng tornilyo para maramdaman ko kung talagang gano'n siya kahigpit. Dapat medyo mahigpit yan since malaking tornilyo yan, and hindi dapat siyang luluwag kasi nga medyo malaki yung hinahawakan niya sa ano ng motorsiklo natin. Suspension kasi yan eh. So dapat intact yung kanyang higpit. So dito lalagyan din ako ng silicone spray. Alam niyo ba, parang panlinis na rin tong silicone spray nito. Safe to sa mga rubber at saka plastics na parts. And bukod syempre sa naglulubricate siya. So tanggal na ang kalawang, nalulubricate pa yung mga parte ng motor. And ito, naglagay din ako silicone spray para sa ano natin, lalagyanan ng tank. Dito yan ikakasa yung ating nitrogen tank. So higpitan ko na itong tornilyo ng ating angkasan, naikasa ko na yung tank, nailagay ko na dun sa dito sa bilog na yan. And ano na lang natin, check na lang natin yung itsura niya kung magiging maganda sa mata natin. Ang gulo. Nice. Adjust natin yung preload. Dito guys, may maliit na tornilyo. Kailangan muna itong luwagan bago tayo pumihit-pit sa preload or sa adjustment ng preload.
So ito na yung gamit ng metal stick. Iikot na natin yan clockwise para mag-compress. Patigas. Yan, isa. Dalawang bila, 2 counts na ng ikot. So bali tatlo. Yung tornilyo na magiging palatandaan nyo kung nakaisang ikot na kayo. So tingin ko okay na yan. Pang may angkas and pang solo ride din, yung parang gitna kasi bihira lang naman tayo mag-angkas. So yun guys, yun ang mahirap sa setup ko kasi madalas akong solo lang. Pero sure na nag-aangkas ako, may angkas ako, may asawa ako, umaangkas siya. And yun, bihira lang siyang umangkas. Bihira lang kami mag-ride. And kailangan pumunta ako dun sa gitna na setup na yon. So hindi ako pwedeng mag-setup ng parang solo rider lang. And by the way, preload nga pala itong ina-adjust natin ha. So kung may mga professional na makakapanood ito o mga expert, so check nyo na lang yung naging preload pag upo ko. Comment down below na lang kayo dyan. And ako mga 70 kilos, so yung angkas ko mga 60 to 65 kilos. And pagkatapos nating i-adjust, ikot-ikot yung preload. Siyempre, huwag nyo kakalimutan tong higpitan. Pero sobrang hand tight lang yan. Hindi yan kailangan mahigpit na mahigpit. So ngayon mag-adjust tayo ng compression, initial adjustment. And pinarinig ko sa inyo yung clicks. Talagang maganda yung ano niya, feels. Premium na premium yung kanyang feels do sa pagpihit nyo dun sa compression. So this one, ito naman yung rebound. Ang kanyang pahigpit or kanyang patigas or kanyang pa-slow ay counterclockwise. Unlike dito sa compression at saka sa patigas sa preload ay clockwise. So yan, nakita nyo yung initial setup ko and sabihin nyo pangit pa yung ano niya, talbog or laro. Pero alam nyo ba na okay din yun sa mga mababatong daan, yung ganyang laro. It's bike, baka naman. Oh, ito yung ano nyo, oh. Ito yung ring lock nyo. Ilang buwan pa lang. Wala pang 6 months, kinalawang na agad. So nagpalit na ako ng mga stainless. Binili ko sa auto shop. Yun lang, hindi quality yung mga ring lock. So kabala. Saka naman pitch bike. Hindi ko kayo binabash. Para lang malaman nyo na ano, para sa mga customer nyo, dapat stainless po yung ano, lock ring nyo. So yan, nagpapalit ako ng stainless ngayon. Wala pang 6 months. Pinalawang na agad. Okay naman tong hose. Maganda. So yung lock ring lang ang may problema. It's bike baka naman. Ito yung lock ring na kasama sa kabilang hose ng Pitts bike. Yan, kinalawang na agad. Hindi ko minamak ang pitch bike or hindi ko binabash, para lang ma-adjust kung basta mabago nila. So yun lang. Ito yung binili kong stainless. So dito, since nahubad na natin yung motor natin and may access tayo dito sa hose, ginawa ko na rin to. Pinatan ko na tong circ lock kasi kinalawang ka agad eh. Palitan natin ng stainless. Medyo malaki pa nga to. Pero okay lang, nandito na. Napalitan lang.
So yun mga katsago, natapos na natin yung ikabit yung RCB DB3 line. So okay naman, nagkaroon na rin tayo ng initial settings dito sa compression, and then sa rebound may initial na rin tayong settings, and syempre in-adjust natin yung preload. Bali 4 full turns. So matik yan, i-adjust ko kasi may angkas ako. Medyo mabigat yung angkas ko eh. And itong swing arm, happy ako sa resulta. Halos bumalik siya sa standard, and okay na to sa akin itong ganito. Hindi na siya masyadong nakalundo, and ayan, kitang-kita naman na umangat na yung gulong. So yung tuning, yung dessert natin na na laro ng shock, hindi agad naman niya makukuha. So kaya tapusin natin yung video dito. Update ko na lang kayo kapag nakuha ko na yung tamang settings. Siyempre yung settings depende naman sa bawat tao yan, sa bawat bigat ng rider, and kung may back ride. So initially dito natin tapusin yung video. So ride safe sa inyo mga katsago, and ingat palagi sa pagmamotor, and please follow for more, and subscribe to my YouTube channel at Six Loops Academy. So yun lang mga katsago, and God bless you all. RCB DB3 line, solid. Preload check. And nga pala guys, hindi ko na chinek yung sag, hindi na ako nagsukat dito. Tantiometer na lang yung sag dito, and para sa akin tingin ko mukhang okay naman. Satisfied na ako dito sa setup na to, and take note na lang na pag mag-aangkas kayo, yung compression adjust nyo na lang kung kinakailangan, at tamang hangin din ang gulong syempre. So yun lang guys.